Sa susunod na magbigay ka sa nanay mo, kalimutan mo nang may asawa at anak ka. Sobrang sakit na makarinig ng ganyan. Tigilan ko na bang manghingi sa mga anak kong pamilyado na para sa akin ay mga anak ko yung hinihingan ko at hindi silang mga manugang ko. Gusto ko lang sana maglabas ng sama ng loob tungkol sa mga manugang ko. Meron akong 3 anak at yung panganay ko'y lalaki at ang pangalawa'y lalaki rin. At yung bunso ko lang ang nag-iisang babae. Yung panganay at pangalawa kong anak naman ay may asawa at anak na. Ang pinagkakakitaan ko ngayon ay pagtitinda ng manok. Yun naman ay sariling paninda ko. Dahil nasa bahay lang ako ay naisipan kong magtinda na lang, kaya lang ang problema ko naman ay yung pangpuhunan at dahil hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ng asawa ko ay kulang talaga. Lumapit ako sa panganay at pangalawa kong anak na lalaki. Dahil may kanya-kanya silang trabaho, expect ko na may mga pera sila. Nung binigyan nila ako ng tag 2K, natuwa talaga ako noon at sobrang saya ko dahil hindi ako tinatanggihan sa tuwing humihingi ako sa kanila. By the way, 6:45 ang arawan ng mga anak ko at kada Sabado sila sumasahod. Isang araw ay simula na ng pagtitinda ko. Nagtataka ako na bakit nag-aaway yung panganay kong anak at yung asawa niya. Naririnig ko kasi na nag-aaway dun sa bahay nila. At ang narinig ko ay hindi ko talaga kinaya dahil masasakit ang mga narinig ko sa asawa ng panganay ko. Ganito ang narinig ko: "Wisit ka talaga, nanay mo na lang yung pakisamahan mo, total abot ka naman ng abot ng pera sa kanya. Bakit hindi na lang kayo yung magsama, mga bastos kayo, imbis na pambudget na lang sa bahay, binibigay mo pa sa magaling mong nanay." Ganyan yung mga narinig ko. Yun ay hinayaan ko lang. Kinabukasan ay nag-usap yung mga manugang ko na ikinuwento ng asawa ng panganay ko yung tungkol sa pera. Hanggang naglabas din ng sama ng loob yung isa kong manugang na nagagalit pala sila sa tuwing humihingi ako ng pera sa mga anak ko. Nagagalit sila kapag humihingi ako ng tulong sa kanila. Nagagalit sila sa tuwing humihingi ako ng kanin sa kanila. Na yung bunso kong babae wala rin namang pakinabang at sobrang tamad sa bahay. Hindi maasahan at palaging tulog at never naglinis ng bahay. Na nung araw na nagkausap yung mga manugang ko, nung araw din yun ay narinig ko yung pangalawa kong anak na nagtatalo sila ng asawa niya. At ganito naman yung narinig ko: "Ano, kailan ka pa nag-aabot sa mama mo? Samantalang ako hindi ako makapag-abot sa mga magulang ko dahil kulang pa sa atin yung isang araw mong pagtatrabaho. Hindi nga tayo mabigyan ng tinda niya na mas gugustuhin niya pang mapanis kaysa magbigay sa atin. Sa susunod na magbigay ka sa nanay mo, kalimutan mo nang may asawa at anak ka." Sobrang sakit na makarinig ako ng ganyan. Totoong hindi ko sila binibigyan ng paninda ko dahil paninda ko yun eh. Na kahit pa sabihin sa mga anak ko ako kumuha ng pangpuhunan, paninda pa rin yun. Hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin ko. Nai-stress ako. Tigilan ko na lang bang manghingi sa mga anak kong may asawa na. Wala akong nakakausap kahit na isa sa mga manugang ko. Kapag may okasyon ay ang kinakausap lang nila yung tatay ng mga anak ko. Akong ina, hindi nila kinakausap. Sabi ng asawa ko, mababait naman daw yung mga manugang ko at ayaw lang daw nila na humihingi ako sa mga asawa nila. Lalo na't hindi nagpapaalam. Na gusto daw kasi nila mamilin ay yung alam nilang nag-aabot pa yung mga anak ko sa akin. Na para sa akin ay hindi katanggap-tanggap dahil mga anak ko yung hinihingan ko. At hindi silang mga manugang ko. Ano ba yung gagawin ko? Letter sender, Matilda ng Aklan. Hindi kayo nagkakalayo sa buhay. Pare-pareho kayong may isang anak at asawang kapos magbigay ng budget. Na ang kaibahan lang kayo ay may nahihingan ng tulong, sila ba ay meron. Malinaw sa kwento na nakabukod ang mga anak nyo at hindi nakapisan. Kaya't ultimong asin ay binibili rin po, Nay. Hindi nyo po pwedeng sabihin na sa anak ko ako humihingi at hindi sa manugang. Nay, yung anak nyo kasi ay may dala ng pamilya ngayon. Ang priority na ngayon ay sila. Bait ang mga anak nyo at hindi kayo mahindian pero nagiging irresponsableng asawa naman. Parang kwento ng manok nyo lang yan. Nyo, hindi kayo makapagbigay kasi paninda nyo yan. Na nagkakandaga papanis na nga, sabi ng isa nyong manugang. Pinagdadamot nyo rin, kabig lang din kayo ng kabig. Tsaka yung alam nyo yung arawang sahod ng anak nyo at kung kailan sasahod. Eh yun po bang bayarin nila, alam nyo. Sa kwento nyo na tuwing humihingi kayo, hindi kayo mahindian. So ibig sabihin po ay palagi. Na ang tanong nyo sa akin ay kung titigilan nyo na ba. So meaning, kaya nyo. May asawa kayong nagtatrabaho pa. Yung anak nyong batugan, pukpukin nyo. Huwag nyong konsintihin na nakasandal sa inyo. Uulitin ko lang na hindi masamang magbigay sa inyo ng tulong kung nakakaluwag sila kung may extra. Sumasama lang kasi ang pagtulong kung sariling bibigay kulang pa. Huwag naman sanang sa point na yung sariling pamilya hindi nagiging priority. Ang tunay na tanda ng pagiging matanda ay ang pagiging marunong. Huwag sana tayong mga magulang na maging angkla na nagpapabigat sa barko ng inyong mga anak na nagsisimula pa lang sa buhay. At para naman sa mga mag-asawa, ipakita nyo rin sa inyong mga magulang na kaya nyo. Huwag yung gagawa ka ng pamilya, iaasa mo sa yung ama't ina, kailangan panindigan mo. Huwag kayong maging pabigat sa isa't isa para hindi tayo nakakarinig ng masakit na salita. Mas madaling humingi ng respeto kung naipapakita nyong kaya nyong tumayo sa sarili nyong paa.